Basahin natin ulit yung aklat ng Juan chapter 21, verse 15. Pagkakain nito, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen. Ang talata ng ating pahayag ngayon ay, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Kung tayo tatanungin ng ating Panginoon sa buhay natin, kung ang bawat isa sa atin ay tatanungin ng ating Panginoon, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang tanong ng ating Panginoon ay, yung pag-ibig mo ba sa akin ay mas higit pa ba pagmamahal mo sa mga bagay na iyan? Yan ang tanong sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga dito, ipapahayag ko sa inyo yung pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay natin. Kung paanong minamahal niya tayo upang mas maunawaan natin mabuti ano nga ba yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Alam ko na, pinahayag ko na ito sa inyo noon, yung patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ito'y mag-iisang buwan na, nung 1 month na tayo magpapahayag ngayon patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, idudugtong lang natin. Sa buhay ni Juan, ito'y kwento ni Juan na kung saan inutusan niyang Panginoon si Juan na maghanda ng pagkain pampasko. Iniuutos niya ito. Ang sabi niya, Juan, pumunta ka sa bayan. Ang sabi niya, pumunta ka sa bayan at maghanda ka ng ngayong gabi na to ng araw ng pampasko. Inutusan niya, pumunta ka sa bayan. Ang sabi niya doon, ihanda mo na ngayong gabi yung araw ng pampasko. Nung gabi na dumulog ang ating Panginoong Jesucristo, kasama ng 12, sinabi ni Jesus sa kanila, habang sila'y kumakain, tandaan ninyo kanya, ngayong gabi, pagtataksilan ako ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga lagad, yung isa-isa sila nanlumo. Itinanong nila sa sarili nila, hindi po ba ako ang magkakaila sa iyo? Hindi po ba ako? Hindi po ba ako, Panginoon? Ang bawat isa sa kanila ay nagtanong, nagsabi sa kanila na, hindi po ako. So, sa kanilang lahat, nila na, siguradong hindi nila ikakaila ang Panginoong Jesucristo. Tayong lahat sa harapan ng ating Panginoon, masasabi natin na hindi natin ikakaila ang ating Panginoon dahil alam natin na mahal natin siya. Pero, nung time na iyon, talagang 100% sigurado sila na hindi nila ikakaila ang Panginoong Yesus. Pero, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, itong gabi na ito, isa sa inyo, ikakaila ako. Kaya nga, nung gabi, pagkatapos na sila kumain, sinabi ng ating Panginoong Yesus, sa gabing ito, iiwan ninyo akong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol. At magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muli mabuhay, mauna ako sa Galilea. Ibig sabihin ng ating Panginoon, kahit sinabi natin na hindi natin ikakaila ang Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, iiwan ninyo akong lahat. Ang tanong ng ating Panginoon, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Doon, yung pagmamahal nila, andun yung pagmamahal nila sa Panginoong Jesucristo. Pero nung gabi na siya'y hulihin, ang sabi ng Panginoon, magkakawatak-watak ang lahat. Ibig sabihin, pagdating ng problema, doon pa lamang lalabas yung tunay na pagmamahal ng isang tao. Ganun din naman tayo sa buhay natin. Tuwing nasa problema na tayo, dumarating tayo sa point na nasa bagsak na tayo. Doon yung point na lumalabas yung tunay na damdamin natin sa harapan ng Panginoon. Madalas isinisisi natin lahat sa Panginoon ang lahat ng nangyayari. Nasaan yung pagmamahal na iyon? Na sinasabi natin, pagpuspos tayo ng Holy Spirit, sinasabi natin, Lord, I love you, susundin ko lahat ng salita mo, magiging mabuti na ako. Pero pagdating ng problema, nandun na yung reality na wala ka palang pagmamahal sa Panginoon. Isinisisi mo lahat na nangyayari sa iyong buhay sa Panginoon mismo. Hindi natin maunawaan yung damdamin natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon, sinabi niya, magkakawatak-watak kayo. Alam na ng Panginoon ang mangyayari, pero tayo pinipilit natin sa sarili natin na mahal natin ang ating Panginoon. Pero hanggang kailan natin mamahalin ang ating Panginoon? Tuwing tayo lang ba'y pinagpapala niya? Tuwing tayo lang ba'y tinutugon niya sa lahat ng ating mga kahilingan?
Doon lang ba natin masasabi, Lord, I love you, salamat sa katugunan. Pero kapag hindi ka tinugon ng ating Panginoon, doon napapasok yung galit mo, yung tampo mo sa Panginoon. Ang dami nating tampo sa Panginoon, dami nating reklamo sa Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi siya nagreklamo nung gabi na iyon. Sino sa mga apostol ang nanatili sa tabi niya para magtanggol? Wala ni isa man sa mga apostol ang nagtanggol sa kanya nung gabi na iyon. Pero nagreklamo ba ang Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya kay Pedro, Pedro, bunutin mo, ibalik mo yung tabak mo. Dahil kailangan kundanasin yung hirap na ito para masunod ang kalooban ng Ama. Kahit alam ng Panginoong Jesucristo na nung gabi na iyon, daranas siya ng hinagpis at hirap, pero hindi siya nagreklamo. Gagawin ko ito para sa inyo, para matupad ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng ating Panginoon? Yun yung mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Biruin nyo, mag-isa lang siya. Inaya niya yun, walang reklamo. Para lang may mapatunayan sa atin na mahal tayo ng ating Diyos. Pero ni isa man sa mga apostol ay wala dumamay sa kanya. Wala ni isa man sa kanila sumama sa kanila para ipagtanggol siya. Hinayaan sila. Nung gabi na yun, andun si Pedro. Ang sabi ni Pedro bago yun nangyari, Panginoon, kahit na ako'y mamatay, hindi kita ikakaila. Yun ang sagot ni Pedro kasi alam ni Pedro, mas higit na mahal ni Pedro ang Panginoon. Ang sabi niya, hindi kita ikakaila, Pedro. Sa gabing ito, 3 beses mo ako ikakaila. Paano mo sasabihin sa akin na iaalay mo ang iyong buhay? 3 beses mo ako ikakaila. Kaya nung gabi na hulihin ng Panginoon, lahat sila wala. Tumakas silang lahat. Nasaan yung pagmamahal na sinasabi nila sa Panginoon? Kaya nga, napatunayan ni Pedro yung pagmamahal na iyon. Nung gabi, nahulihin na ang ating Panginoong Jesucristo. Nung gabi na ang ating Panginoong Yesus ay bugbugin siya, hinampasan pa siya, dinuraan siya. Walang nagawa ang Panginoong Jesucristo kundi tanggapin lahat ng mga paghihirap na iyon. Para sa atin lahat ng iyon. Pero si Pedro, ang sarap ng buhay niya. Andun siya sa paligid, andun siya sa gilid, nagpapainit dahil nilalamig siya. Habang nakatingin sa Panginoon. Ang sabi ng babae sa kanya, di ba ikaw yun? Ikaw yung kasama ni Jesus? Ay, nagkakamali ka, hindi ako kasama, hindi ko siya kilala. Nung lumapit pa siya dun sa kabila, di ba kasamahan ka rin ni Jesus? Maniwala ka, sinusumpa ako, hindi ko yung kilala. Yun ang sagot ni Pedro. Pero bago yun ang sabi niya, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo. Pero nung dumating sa point na nandun na siya sa bagay na iyon, ikinailanan niya ang ating Panginoon. Sa 3 beses na pagkakaila niya, tumilaok ang manok. Dito, mas masakit yung naramdaman ni Pedro. Nung nagkailang si Pedro sa 3 beses, tumilaok ang manok. Nagkatinginan sila ng Panginoong Yesus. Silang dalawa, nagkatinginan sila. Naalala niya ang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya. Sa 3 beses mo akong kakaila, titilaok ang manok. Doon lang siya naliwanagan kung ano nga ba yung ginagawa niya ngayong oras na ito. Ikinakaila niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, anong ginawa niya? Tumakbo siya. Tumakbo siyang papalayo, tumahangis siya. Umiyak siya. Dahil na-realize niya na nasaktan niya yung damdamin ng Panginoon. Ang sakit nun, nagkatinginan silang dalaw, nag-eye to eye sila. Nagkaroon sila ng eye contact ng Panginoon. Doon niya naisip kung gaano nila iniwan ng Panginoong Jesucristo. Nung nandun na siya sa harapan ni Pilato, sino nagtanggol sa Panginoon? Wala. Sa 7,000 pinakain niya. Sino nagtanggol sa kanya? Sa 5,000 pinakain niya. Sino nagtanggol? Wala. Yung mga bulag, mga pilay, yung mga binuhay niya, sino nagtanggol sa kanya? Wala. Ni isa man nagtanggol sa ating Panginoong Jesucristo.
Asan yung pagmamahal nila? Noong sila'y nangangailangan, Panginoon, pagalingin mo, kabuhayin mo ang aking anak, kailangan nila ang Panginoong Jesucristo. Pero nung nandun na siya sa bingit ng kamatay, nandun na siya sa pagkapako sa krus, asan silang lahat? Wala. Sinabi ba nila, mabuting tao yan, binuhay niya ang aking anak, pinagaling niya ako bilang bulag, ako isang lumpo, pinagaling niya ako, pinakain niya kami ng tinapay, pero wala ni isa man sa kanila na nagpakita na mahal nila ang Panginoon. Wala ni isa man. Pero ang Panginoon, habang siya'y naglalakad, habang nandun siya doon sa pagpaparusa sa kanya, nilalatay siya yung laman niya. Natutuklak na yung mga laman niya. Pero wala ni isa man sa kanila na nagsabi, ako isang apostol, ako isang kasamaan ni Jesus. Mag-isa lang ang ating Panginoon at ginawa niya yun. Ibig sabihin, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Siya lamang ang daan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga nangako ang ating Panginoon. Pinangako niya na isusugo niya ang kanyang bugtong na anak para tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero tayo, konting problema. Konting problema, tinatakasan natin ang problema natin. Gumagawa tayo ng ibang way para lang hindi natin danasin yung bagay na iyon. Sinubukan na ba nating sumulong kung may problema tayo? Sinubukan na ba natin magtiwala sa ating Panginoon? Okay lang. Didiretso ako kahit may problema ako, magsisimba ako, magiging masaya pa rin ako. Kahit marami akong problema, basta magtitiwala ako sa Panginoon. Pero hindi kapag may problema tayo, nandyan yung stress natin. Ayoko na magsimba, ayoko na magpuri, ayoko na. Lahat ayoko na dahil sa problema. Maliit lang na bagay yan. Pero sa Panginoon, ginawa niya habang siya pinapasan sa krus. Habang pinapasan niya ang krus, sinong tumulong sa kanya? Si Simon. Hindi si Simon na Pedro, kundi si Simon lang na taga si Sirene. Ibang taong tumulong sa kanya para pasainin ang krus papuntang Golgota, hindi ang mga apostol. Kumuha pa sila na magtutulong sa kanya para pasanin ang krus. Imbis na ang mga apostol ang tutulong sa kanya para pasanin ang krus. Pero ibang tao. Bakit ibang tao pang tumulong sa kanya? Kasi nga, yung pagpasa ng krus, ibig sabihin, itinuturing ka na isang makasalanan. Ayaw nilang maging makasalanan. Ayaw nilang ituring sila ng mga tao na makasalanan. Naging nagmamalinis sila sa sarili nila. Pero okay lang, sabi ng Panginoon. Isusulong ko to hanggang makarating ako ng Golgota. Isusulong ko hanggang sa makarating ako doon kahit mahirapan ako. Sa bawat hakbang ng ating Panginoon, sa bawat hakbang niya, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lang tayo, kundi buong mundo. Lahat yan ginawa ng Panginoon. Sa bawat hakbang niya, pagkapako pa lang sa krus, sa bawat pagkapako niya, kapatawaran na sa ating mga kasalanan. Pero na-realize ba natin na kaya natin yun? Hindi natin kaya yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya doon, hindi natin kayang bayarin yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Yun ay pagmamahal na libre na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Pagmamahal yun. Kaya ba natin suklian yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Maliit lang na bagay na problema. Pero pinapalaki natin, ginagawan natin ang paraan sa sarili nating kakayahan. Katulad si Pedro, ikinailan niya ang ating Panginoon para lamang hindi niya danasin yung dadanasin ng Panginoon kasi natatakot siya na madamay. Tayo man sa mga problema natin, ayaw natin danasin yung problema, ayaw natin na harapin yung tunay, yung reality ng buhay. Gusto natin magaan lang na pamumuhay, gusto natin na magaan, laging tinutugon tayo ng Panginoon sa mga problema. Ba't di muna natin danasin ang mga problemang yan, yung paghihirap? Gusto na lang natin lagi magaan. Dumating pa lang yung problema. Ini-stress na natin sarili natin. Wala pa ang problema, isang buwan. Next month pa lang ang bayarin. Ini-stress na natin buong buwan. Ini-stress na natin yung buong buwan na yan. So ano mangyayari sa inyong buhay? Isang buwan pa lang. Stress na ang buong buhay nyo. Kaya nga, dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Paano natin maipapakita sa ating Panginoon na siya'y mahal natin?
Kung ang ating Panginoon, ginawa niya yung pagmamahal na iyon sa pamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, dapat tayo rin naman. Ipakita natin yung pakikiisa natin sa mga pagdurusa na ito. Hindi lang naman sa kayamanan o kaginhawaan na babatay ang buhay, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo. Kaya nga, ipakita natin yung damdamin natin sa ating Panginoon na sinasabi natin, mahal natin ang ating Panginoon kahit sa kabila ng mga paghihirap, mga problema natin. Hindi naman sa buhay nga natin eh. Kaya nga, ipinapakita dito na ng ating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Sa paanong paraan, kung tatanungin natin ang ating Panginoon, Lord, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Masasabi ko na mahal tayo ng ating Panginoon. Mula sa sinapupunan pa lamang, ipinrovide na ng ating Panginoon. Yung hininga, paano ka nakakahinga sa loob ng tiyan ng iyong ina? Ang Panginoon ang nagpo-provide ng buhay. Mula pagkabata hanggang ngayon, still kang humihinga. Paano mo masasabing hindi ka mahal ng Panginoon? Tayo lang, madalas nagre-reklamo sa Panginoon. Nirereklamo natin, wala tayong makain. Wala tayong makain. Mahirap ang buhay namin. Pati nyo isipin yung si Lazaro. Si Lazaro isang pulube, pero sa kabila na siya pulube, asaan siya ngayon? Nasa langit. Yung mayaman, sa kabila ng kanyang kayamanan, nagpakasasa siya sa kanyang kayamanan, nasaan siya? Sa impyerno. Kaya nga wala tayong dapat ireklamo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa buhay natin, bilang mananampalataya, isipin muna natin ang bawat gawa natin, sa bawat salita na lumalabas sa bibig natin. Huwag tayo puro reklamo sa harapan ng ating Panginoon. Isipin natin yung damdamin ng ating Panginoon kung siya ba'y nasasaktan natin. Nagre-reklamo tayo sa mga asawa natin, na ganito yung mga babae, napakadaldal nila. Ang sabi ng Panginoon, ang asawa natin ay ilaw ng tahanan, pero ang iba, napakadaldal ng speaker. Sinasabi na speaker ang asawa. Pero hindi nyo pa alam na madalas ang babae, itinatama lang yung mga lalaki sa mga pagkakamali nila. Pinagpala naman tayo ng ating Panginoon kasi nga, naitatama tayo sa mga mali natin. Marami tayong mga mali na hindi natin nauunawaan, hindi natin alam. Na ang mga babae ang nakakaalam. May mga kahinaan tayo na ang mga babae ang nakakakita. Kaya nga sila yung nagtatama sa atin. Pero hindi nyo rin naman dapat ireklamo yung ang inyong mga asawang lalaki. Dahil sinasabi din ng ating Panginoon, kayo'y magpasakop sa inyong mga asawa. Sinasabi rin niya ng ating Panginoon. Lahat tayo ispatas lang. Dapat magmahalan tayo. Hindi tayo dapat magreklamo kung ano bang naging buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Yan lahat ng yan ay pagpapala ng ating Panginoon. Mga anak na ibinigay sa atin, napakarami, irereklamo natin. Ang hirap ng buhay, para bang minamalas na kami, napakahirap ng buhay. Pero sinasabi ng ating Panginoon, lahat kayo'y tinuturing kong anak. Hindi mo yan anak, kundi ipinapaubaya lang sa iyo ng ating Panginoon yan para matuto mo ring mahalin. Magkaroon ka ng pagmamahal. Kaya hindi rin natin dapat ireklamo sa Diyos na napakarami nating anak. Kundi tinuturuan lang tayo na masiyahan, pagmahal. Kasi ang ating Panginoon, itinuring tayong lahat ng mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay mga anak, kahit na asawa mo pa yan, itinuturing tayong lahat magkakapatid sa harapan ng ating Panginoon. Ang anak ko ay kapatid mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ang iyong anak ay turing mong kapwa. Kaya nga, ang mga anak natin, mahalin natin sila. Ang asawa natin, mahalin natin, pahalagahan natin. Dahil ang buhay ng tao ay napakaiksi lang. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Huwag kayo puro trabaho. Iparamdam nyo sa mga mahal niyo na mahal nyo talaga sila. Dahil minsan lang ang buhay ng tao. Ramdam ninyo, i-exercise ninyo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga tayo binigyan ng pamilya, mga anak, asawa, para mas maunawaan ninyo ang damdamin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay Ama. Ama siya at tayo mga anak. At ang ating Panginoon ay isang asawa din naman para sa atin. Kaya nga binibigyan tayo ng pagkakataon na mas maunawaan natin mabuti ang kanyang kalooban.
Sa gayon, mamahalin din natin ang ating Panginoon. Sa pamagitan ng ating mga anak, ng ating asawa, paano ginagawa natin sa ating asawa? Sinasaktan natin ang damdamin niya, hindi natin siya inuunawa, puro stress ka na lang, hindi mo siya inuunawa. Dapat mong unawain ang ating Panginoon. Dahil nga, binigay ang asawa mo para mahalin mo siya. Nang sa gayon, pagpalain ka ng ating Panginoon. Huwag nating ireklamo ang lahat ng bagay na nangyayari, kundi ituring natin itong pagpapala sa harapan ng ating Panginoon. Kasi nga, masarap yung magmahal. Napakasarap yung maramdaman mo na mahal mo ang tao. Dahil yan ay biyaya ng Diyos yung pag-ibig na iyan. Ang nais ng ating Panginoon, mamuhay tayo ng ganap sa harapan niya. Mamuhay tayo na may pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga, huwag natin pahalagan yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Huwag nating isipin na wala tayong ganyan. Wala tayong ganyan, meron silang ganoon. Huwag tayong mainggit. Ang ating Panginoon, mas malaki ang pangako niya para sa atin. Ano ang pangako niya? Ang kaharian ng langit. Ang buhay na walang hanggan. Biruin niyo yun, andun sa langit. Kaharian niya mismo, pero binibigay niya sa atin. Kaharian ng langit. May sasakyan lang sila, pero ikaw may kaharian ka ng langit. Mas higit yung nasa iyo. Mahirap ka man ngayon, wala kang makain, isang beses lang sa isang araw ka kumakain. Mayaman ka dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kung nasa iyo ang Diyos, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Walang imposible sa buhay na ito dahil may Diyos ka. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi ito kayang gawin ng tao, pero walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. Kung kayo'y sasampalataya lang sa Kanya, kung kayo'y magtitiwala lang sa ating Panginoon, mararanasan ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Huwag lang kayo magre-reklamo sa harapan ng ating Panginoon. Kung puro kayo reklamo, binablock ninyo yung ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi makakilos ang ating Panginoon sa buhay nyo dahil nauuna ang reklamo sa buhay natin. Pero kung magtitiwala tayo sa Kanya sa kabila ng mga problema natin, mararamdaman natin yung kagaanan ng buhay. Masaya pa rin tayo sa kabila ng mga problema. Nakangiti pa rin tayo. Nakakalakad pa rin tayo. Dahil nararamdaman natin sa puso natin na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, ang tunay na pagmamahal sa harapan ng ating Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang mga itinuturo ko. Sa harapan ng ating Panginoon, ang tunay na pagmamahal ay yung pagsunod sa Kanyang kalooban, ang pagsunod sa Kanyang mga salita. Kaya nga, kung tumutupad kayo sa mga utos ko at tinutupad ninyo ang mga ito, iniibig ninyo ako at iibigin din kanyang aking Ama at tayong lahat ay mag-iibigan. Yan ang sabi ng ating Panginoon, magpapakilala ako sa inyo ng lubusan. Ang mga tao hindi nila kilala ang ating Panginoon, kaya nga nagre-reklamo sila sa buhay nila. Hindi nila alam, hindi nila kilala kung anong kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ay kaya niyang gawin, pero ang tao, sinisikap niyang solusyonan ang problema niya sa sarili niyang kakayahan. Ang tao, nagtatrabaho lang siya. Nakalimutan na niya magsimba. Paano ka magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung hindi ka naman nagsisimba, kung hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, paano maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon? Paano mauunawan? Kaya nga sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Paano niyo susundin ang kanyang utos gayong hindi naman tayo nagsisimba? So sa pamagitan ng pagsimba natin, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nakakalapit tayo sa Panginoon, nakakadulog tayo sa mga problema natin, at tayo pinapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sa pamagitan ng pagsamba natin, nagkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Ito yung paraan ng ating Panginoon para tayo ay maligtas. Pinapakain tayo ng ating Panginoon through spiritual sa pamagitan ng kanyang mga salita. Pinoprovide ng Panginoon ang pagkain natin bilang isang ama sa kanyang mga anak. Ganon din naman tayo mga magulang. Hindi natin nahayaan ang ating mga anak na magutom. Ipoprovide natin ang pagkain nila. Ganyan din ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin.
ang ating Panginoon, ibinibigay niya ang pagkain natin, ang espiritual. Dahil sinasabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga ang salitang iyan, yan ang pagkain natin. Dahil darating ang araw na ang ating katawang lupa ay mamamatay. Pero ang ating katawang, yung ating kaluluwa ay mabubuhay. Pero ang tanong, saan pupunta ang ating kaluluwa? Sa impyerno ba o sa langit? Kaya nga habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo ay makapagsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Upang sa gayon, pag dumating yung punto na tayo ay tawagin ng ating Panginoon, siguradong tayo papasok sa langit. Dahil sinabi niya, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa aking pangalan. Maliligtas ang lahat ng sumasampalataya sa akin. So, paano tayo sasampalataya kung di naman natin kilala yung pinaniniwalaan natin? Kaya nga, gumawa tayo ng relasyon sa harapan ng ating Panginoon nang sa gayon, maituring tayong may pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay tumupad sa salita ng Diyos. Sa mundong ito, pinapahalaga ng tao yung pangarap niya. Kinakailangan matupad ang pangarap ko. Kinakailangan gawin ko lahat ng ito. Magpapakahirap ako. Matupad ko lang ang pangarap ko. Pero, dapat masangarin natin tuparin yung sundin ng kanyang mga utos. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang katawan natin, ang mga bagay na yan ay lilipas lang. Pero, ang salita ng Diyos ay hindi maglalaho habang buhay. Kaya nga, ipinapasok sa ating katawan ang salita ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay. Dahil ang salita niya ay nananatili habang buhay. Kinakain natin yung salitang nagbibigay buhay. Ang katawang lupa yung itong mamamatay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dahil sa kasalanan ng tao, ang tao ay nagkakaroon ng kamatayan. Hindi kamatayan ng panlupa lang, kundi kamatayan doon sa impyerno. Kaya nga bago pa dumating yung punto na ikaw ay mamatay at maparusahan sa impyerno, ang ating Panginoon ay binibigyan kanya ng pagkakataon na pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya nga tayo nakikinig ng salita niya para tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Kaya nga ating Panginoon, sinabi niya, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Isipin niyo, mahal tayo ng ating Panginoon. Nakapag-alay pa siya ng buhay para sa atin. Ang sabi niya nga, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo mga makasalanan. Pero, sino tayo para ituring ng ating Panginoon na kaibigan? Kayo, nakahanda ba kayong ialay ang inyong anak para sa ibang tao? Walang sino man may kakayahan na mag-alay ng kanyang buhay para sa ibang tao. Pero ginawa yun ng ating Panginoon kasi nga mahal niya tayo. Pinadama sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng gawa. Madalas sinasabi natin, mahal natin siya, mahal natin, pero sa kalooban natin, may sama pala tayo ng loob sa tao na yun. Nagkakaroon lang tayo ng plastikan. Plastic lang. Pagmamahal. Mahal kita, pero yung totoo, hindi naman pala. Pero ang Panginoon, hindi lang sa salita, sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo, kundi sa gawa mismo, doon, sa pagkapako niya sa krus. Ipinakita ng Panginoon yung tunay na pagmamahal niya para sa atin. Tayo, may papakita natin ang pagmamahal natin kung tayo mismo ay nakikibahagi sa mga paghihirap sa mundong ito. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, naghirap siya ng lubusan para lang tayo ay maligtas upang matubos tayo sa kamatayan sa impyerno. Kaya nga sinasabi niya, sapagkat kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo, kung tayo sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung tayo hindi sasampalataya, ano sabi ng Panginoon? Mapapahamak tayo. Saan tayo mapapahamak? Sa impyerno. Totoo ang impyerno dahil ang impyerno. Doon parurusahan tayo mula umaga hanggang gabi, walang katapusan. Napakaraming taong nasa impyerno.
na humihingi ng pagkakataon sa Panginoon, na kahit isang pagkakataon lamang, pero wala nang second chance. Kaya nga ngayon pa lamang, itong chance na ito na binibigay sa atin ng ating Panginoon, huwag ninyong sayangin. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na binibigay sa inyo ng Panginoon, na pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Sabihin niyo, Lord, wala akong kasalanan, hindi ako pumapatay ng tao, hindi ako nagnanakaw. Alam niyo anong mabigat na kasalanan sa harapan ng ating Panginoon? Yung hindi ninyo kilala ang kanyang salita. Kung hindi nyo kilala ang kanyang salita, hindi nyo rin kinikilala ang ating Panginoon. Hindi kayo nagsisimba. Paano nyo masasabing kilala ninyo ang ating Panginoon? Kaya nga napakahalaga na tayo ay nagsisimba every Sunday. Pinapakita natin na mas mahalaga ang Panginoon kesa sa mga bagay na ito. Kesa sa mga bagay na ito, mas mahalaga ka. Mahal kita. Kaya nga, tanong niya, mas mahal mo ba ako kesa sa mga bagay na ito? Ang sagot ni Pedro, oo, mahal kita. Pero, nung dumating sa problema, wala na. Hindi na niya mahal ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, nung ma-realize ni Pedro na siya'y nagkasala, ipinakita ni Pedro, yung babawi ako sa iyo, Panginoon, babawi ako. Nung ang ating Panginoong Jesucristo sa ikatlong muling pagpapakita niya, doon sa dagat, ang sabi niya, mga anak, may nahuli na ba kayong mga isda? Wala pa po. Pero ang sabi ng isang kasamahan niya, ang Panginoon yun. Alam niyo anong ginawa ni Simon? Nagdamit siya. Kasi hubad siya nung nasa bangka siya. Ang ginawa niya, tumalon siya sa dagat. Lumangoy siya. Hindi na niya hinintay na magsagwan sila. Ang ginawa niya, lumangoy na siya para lang makarating sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Dahil gusto niya, ako mismo, unang makakaharap sa Panginoon. Nagpapakitang gilas siya. Tayo mismo, pinatawad tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Excited ba tayo magsimba? Excited ba tayo na mauna sa harapan ng Panginoon? Excited ba tayo na papurihan ng ating Panginoon? Excited ba tayo na pasalamatan siya? Dahil alam natin na nagkasala tayo, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Excited ba tayo iparamdam sa Panginoon? Hindi sila, dapat ako mauna. Kaya nga, doon pa lang sa bangka, tumalon na siya. Kasi gusto niya, siya mismo, mauna, siya mismo yung makita ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa harapan ng ating Panginoon, ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kaya si Pedro, pinakita niya yung pagmamahal niya muli. Sa harapan ng Panginoon. Nag-unahan siya, nakipag-unahan siya sa mga kasamahan niya. Bakit na lang hindi hinintay na magsagwan sila, pero ginawa niya, tumalon pa rin siya. Para lang may pakita niya, Lord, mahal talaga kita. Nagkasalaman ako, mahal pa rin kita. Pero, nung kumakain na sila, sinumbatan ba sila ng Panginoong Jesucristo? Wala ni isa man sa kanila ang sinumbatan ng ating Panginoon. Kundi sinabi niya, halika kayo, kumain tayo. Nagpira-piraso sila ng pagkain. Ipinadama pa rin ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano sila kamahal ng Panginoon sa kabila ng pagkakasala nila. Kaya nga kung tayo lalapit sa Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Sa kabila ng mga kasalanan natin, maliit man yan o malaki, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, nakahanda ang Panginoon na patawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, naging katulad ng alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya. Naging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan man sa krus. Ang ating Panginoon, ginawa niya iyon para sa atin. Kaya nga, nais ng ating Panginoon na huwag natin sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa atin, na tayo napatawad na sa ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa ating Panginoon at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tinubos na niya tayo sa ating mga kasalanan. Niligtas niya tayo sa kamatayan sa impyerno. Malaya na tayo ngayon.
malaya na tayo makakalapit sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, magmahalan tayo, sundin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig nyo talaga ako, susundin nyo ang aking mga utos. Kaya nga sa pamagitan ng pagsunod natin sa kautusan ng ating Diyos, maipapakita natin yung pagsunod natin at pagmamahal sa Kanya. Kaya nga sabi niya dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan na ngayon. Itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga. Anong mas mahalaga? Ang sabi niya, ang pagkilala kay Kristo Jesus. Yun ang mahalaga sa buhay natin. Yung makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, ang lahat ng bagay na ipinapalagay kong walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay na walang kabuluhan sa mundong ito, makilala ko lang ang Panginoong Jesucristo. Yun ang mahalaga dahil walang ibang daan para kayo'y makapunta ng langit, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng daan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat si Jesus Christ lang ang nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga katulad ng mga asawa ninyo, nung nililigawan niyo pa lamang sila, ginawa niyo ang lahat para sagutin lang kayo. Lahat para bang ibibigay niyo na, kayamanan niyo, lahat para lang sagutin kayo. Pero, ganyan din ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang lahat para sa atin, para lamang makasama niya tayo. Ganyan ang ating Panginoon. Ibinigay niya kahit ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga tayo, binuhay kayong muli, sabi niya, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya pagtuunan ninyo ng pansin ang mga bagay na nasa langit na. Ngayong tayo itinuring na matuwid na ng ating Panginoon. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, yung mga bagay na nasa langit. Ano yung mga bagay na iyon? Kung saan nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat natin pagtuunan. Naisin natin na tayo'y makapunta ng langit. Hindi ang mundong ito, darating ang panahon na ang mundong ito ay wawasakin. Wala. Walang kabuluhan ng kayamanan o yung mga bagay na ipinundar natin sa buhay natin. Kung ang mundong ito ay maglalaho din naman, para saan ang paghihirap natin? Doon sa langit, ang pangako ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Doon, andun ang inyong titirhan. Andun ang kayamanan, ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya lamang ang dapat nating mahalin upang sa gayon, tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi niya, ang mga bagay na panlangit ang iniisip ko. Ang tunay na buhay ay may tatago sa Diyos. Kahit ba natin itago yung buhay natin sa harapan ng ating Panginoon, hindi natin may tatago. Alam ng Panginoon kung anong hinahangad natin sa buhay. Kaya nga sinasabi niya, hangarin ninyo yung mga bagay doon sa langit. Yung makapunta ka ng langit. Kaya nga ang ating Panginoon, gayon din ba naman, ang paalala ng ating Panginoon sa buhay natin. Ang sabi niya, gayon man, sinabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Ang sabi niya, mag-ayuno kayo at manangis at magdalamhati, magsisi kayo ng buong puso. Sa harapan ng ating Panginoon, ang pagsisisi, hindi lang, Lord, sorry, nagkasala ako. Pero sa puso natin dapat taos puso. Kung paano ang ating Panginoon naging sincerity sa harapan natin. Nagpapako pa siya sa krus para lang may pakita niya sincerity na pagmamahal niya. Sa harapan ng ating Panginoon, sincerity tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga siya, sabi niya, siya ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit ang ating Panginoon. At wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad. At hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. So kung tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Malaki man yan o maliit man yan, huwag ninyong ituring na maliit o malaki. Once na kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan, patatawarin kayo ng ating Panginoon. Amen. Ang ating Panginoon ay mahabagin. Kaya nga tayo humihinga hanggang ngayon kasi nga nahahabag ang ating Panginoon. Kung tayo, ang ating Panginoon ay pinaparusahan tayo, dati pa lang nagkasala na tayo, patay na tayo. Pero kahit na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, still humihinga pa rin tayo dahil mahabagin ang ating Diyos. Still mahal pa rin niya tayo. Binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon na magsisi. Kaya nga sabi niya dito, hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya't binibigyan kanya ng pagkakataon. Pagkakataon na magsisi at tumalikod sa iyong mga kasalanan. Yan ang sinasabi ko sa inyo.
Humihinga pa rin kayo hanggang ngayon. God provided. Pinuprovide ng Panginoon ang hiningan nyo. Kasi nga, ang sabi niya, hindi mo ba alam, napakabuti ng Diyos, binibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Dahil once naman ang tao'y namatay na, wala nang second chance para magsisi pa. Andun na yung sinasabi ng Panginoon na ang isang tao kapag namatay, haharap siya sa hukuman. Hahatulan ka batay sa iyong mga ginawa. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang iyong kasalanan. Kung ayaw mo magsisi, mas bumibigat pala ang parusa mo sa harapan ng ating Panginoon. Yung kanyang puot ay mahayag sa buhay mo. Mahayag. Yung puot ng ating Diyos ay mahayag kapag pumarap ka na sa paghuhukom. Kaya nga ang ating Panginoon, binibigyan kanya ng tsansa na magsisi habang nabubuhay ka pa. Kaya nga, tanggapin mo ang ating Panginoon sa buhay mo. Ito ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. So kung kayo sasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, mapapawalang sala kayo. Kung kayo'y sasampalataya, sa paano paraan kayo sasampalataya? Una sa lahat, pagsisihan mo ninyo ang inyong mga kasalanan. Bakit? Kasi nga ang ating Panginoong Jesucristo'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ang ikalawa, tanggapin ninyo sa puso ninyo ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Namatay siya para sa atin. Para tayo naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ikatlo, magkaroon kayo ng relasyon sa ating Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pagsunod sa kanyang kalooban. Every Sunday, pakinggan ninyo ang salita niya. Every Sunday. Nang sa gayon, nalalaman ninyo kung ano nga bang ayaw ng ating Panginoon, kung ano ang gusto niya. Sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, naunawaan natin ang ating mga kasalanan. Ano bang pagkakasala ko, Lord? Ganito pala, nagkasala ako ng ganito. Kaya nga sa buhay natin, pakinggan natin at i-accept natin ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, binibigyan kita ng pagkakataon na pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Sa pamagitan ng pananampalataya, maliligtas ka. Kaya nga, sa oras na ito, lahat ay manalangin. Manalangin tayo at pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Alam ng ating Panginoon kung ano ang mga kasalanan natin. Hindi man natin sabihin sa ibang tao, natatago man yan o hayag. Alam ng Panginoon, yung mga itinatago natin pagkakasala. Ang Panginoon lang nakakaalam yan at ikaw. Kaya dapat mong pagsisihan lahat ng iyong mga kasalanan. Lumapit ka sa Panginoon. Kung may mga pagkukulang ka man sa iyong pamilya, pagsisihan mo. Kung ikaw ay isang asawa na nagkulang sa iyong asawa, pagsisihan mo. Lahat ng yan ay dapat mong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoon. Tumawag tayo sa harapan ng ating Panginoon. Patatawarin tayo. Pangako ng Panginoon. Nakahanda siyang patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Maliit man o malaki, kaya kanyang patawarin. Magkaroon kayo ng panibagong relasyon. Katulad ni Pedro, nagkasala siya, kinaila niya, pero nung muli mabuhay ang Panginoon, talagang nagpursige siya makalapit sa Panginoon para ipakita niya na, Lord, mahal talaga kita, Lord. Nagkasala lang talaga ako. Ganun din tayo. Ipadama natin sa Panginoon na mahal natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumawag at manalangin sa ating Panginoon.